Kinben Book 6, Chapter 127. Sa Davao ako lumaki. Iyon ay dahil gusto ni Papa na masanay ako na maging normal na bata. Si Mama ang taga Davao, kaya doon ako tumira sa bahay ni na Lola. Kwento nga ni Kaiser at napatango na nga lang sina Dre at Ricky. Pati nga sa sasakyan at pormahan ay hindi mahahalatang may ganito karangyang bahay si Kaiser. Hindi rin daw ito sinasabi sa TV o sa kahit anong sports news. Talagang private lang ang tungkol sa bagay na ito. Kuya, alam ba ito ng mga basketball fans ng Jensen? Tanong nga ni Ricky. Makikita nga narating na nila ang likurang bahagi ng mansyon at makikita nga agad ang isang pinto na sliding at transparent glass ang materyales na ginamit nang dumaan sila sa isang hindi naman kahabaang hallway na nakakonekta roon. Siguro iyong iba alam, pero noong naglalaro pa ako sa Mindanao League ay nasa Davao team ako. Sabi nga ni Kaiser at sa pagbukas niya sa pinto ng kanilang basketball area ay doon na nga nakarinig si Ricky ng tunog ng tumatalbog na bola. Sa paglakad pa nga nila ay tumambad na lang kina Ricky ang isang makintab ang sahig na court. May digital clock sa dulo at makikita nga sa dingding nito ang malalaking mukha ng mga sikat na NBA players na mukhang ipinintura talaga rito. Double court ito at makikita nga sa dulo ang dalawang tao na naglalaro ng basketball. Isang medyo matanda na at isang halos kaedarin lang nila. Napatingin nga kaagad sa kanila ang mga iyon. Kumaway naman kaagad si Kaiser nang nakangiti sa dalawa. Si Ricky at Trey naman ay medyo napalunok dahil kasing taas din ni Kaiser iyong isa. Ang isa naman ay parang nasa edad 50 pataas na. Pero maganda pa rin ang pangangatawan. Hawigin nga ito ni Kaiser at ganoon din ang isa. At ito ang dahilan kung bakit naisip niya na Dre na related ito rito. Pa, Jake, wika agad ni Kaiser. Kuya, sabi nga noong Jake na napatingin nga rin sa nasa likuran ng kanyang kapatid na si Mendez. Pa, Jake, si Ricky Mendez. And yung isa ay teammate niya sa Calapan City, Dre Sanchez. Kakilala nga ni Kaiser at agad namang tumango ang dalawa. Medyo napalunok din nga si Ricky nang mapatingin sa tatay ni Kaiser. Parang nakakatakot na coach daw ang datingan, na sinamahan pa ng magandang pangangatawan. Halatado nga raw na maalaga ito sa katawan. Napanood nga namin kayo, lalo na ikaw Mr. Mendez. Sabi nga ng ama ni Kaiser na ang seryoso ng tingin kay Ricky dahil may isang tao siyang naalala nang titigan niya ito. Hindi ko alam if nagkataon lang, pero bigla akong may naalalang tao sa iyo. Or maybe, it was just a coincidence. Sabi pa nga nito na marahang napatawa. Ayos kuya, pwedeng 2 against 2 tayo. Akala ko si Ricky Mendez lang ang isasama mo rito. Sabi naman ni Jake Amer na seryosong pinagmamasdan si Mendez na para bang may hindi siya magandang plano rito. Itong kapatid ko ay player ng Davao sa Mindanao League. Dapat nga ikasali siya sa Davao City team kaso ayaw niya. Naglalaro rin ito sa UAAP at last year na niya this year. Possible nga na nasa top picks ito sa drafting na magaganap sa PBA sa isang taon. Sabi pa nga ni Kaiser na inakbayan si Jake. Napatango naman si Ricky at si Dre ay biglang naalala na nakita na niya pala ito. Player ito ng UP, ang ace player doon at nag-champion nga ang mga ito noong isang taon. Ilang taon na ba si Kaiser Amer? Sabi na nga lang ni Dre sa sarili. Oo nga, 2 against 2. Pero iyon ay kung ayos lang sa kasama ni Ricky. Sabi nga ni Kaiser at si Ricky naman ay marahang napangiti at napatingin kay Dre. No problem sa akin. Wika nga ni Dre na makikitang kalmado pero sa loob-loob ay medyo may kaba siya. Mamaya ko na lang siguro itatanong. Sabi naman ng tatay ni na Kaiser sa sarili dahil bigla niyang nakita si PJ Duremde sa Mendez na iyon. Hindi niya ito naisip noong napanood niya ang ilang minuto nito na paglalaro noong nakaraan. Pero ngayong nakita niya ito sa personal ay agad na sumagi sa isip niya ang taong iyon na ni minsan ay hindi niya natalo noong nakalaban niya ito sa basketball noong sa Maynila siya pinatira ng kanyang yumaong ama. Ano, laro na ba agad? Wika pa nga ni Kaiser at mabilis na tumango naman si Ricky na kinangiti agad ni Jake. Game na kuya, iyan naman ang reason ng pagpunta ko rito. Sabi nga ni Ricky na napatingin kay Dre. Tumango nga ito at sinabing game na rin sa dalawa laban sa dalawang laro na ito. Hindi man lang kinakabahan si Mendez. Sabi nga ni Dre sa sarili nang ilapag na nila sa tabi ang dala nilang gamit. Ito nga rin ang iniisip ni Jake na malaki ang paghanga sa kanyang kuya. Sa dami na niyang nakita mga players na nasa Maharlika na nagpakita sa kanyang kapatid nang magpunta sa PBA ito,
ay lahat sila ay namamangha o kinakabahan sa datingan nito. Pero itong si Mendez, magaling ang ipinakita niya sa Maharlika League, pero wala sa ligang iyon ang level ni Kuya. Iyon din ang rason kung bakit hindi ako sumali kina Kuya Alvin, dahil gusto kong maging kagaya agad ni Kuya. Sabi pa nga sa isip ni Jake na seryosong pinagmasdan sina Mendez at Sanchez na nagsimula ng mag-warm up sa kabilang court nang bigyan sila ng bola ng kanilang ama. Napapitlag na nga lang si Jake nang may palad na dumampi sa kanyang balikat, ang Kuya Kaiser niya ito. Ang lalim ng iniisip mo ah. Sabi nga ni Kaiser na seryosong pinagmamasdan si Jake. Alam nga nito na kaibigan niya si Mendez. Ang hindi lang niya sinabi ay ang nakalaro na niya si Ricky ng basketball noong pinuntahan niya ito sa Kalapan. Wala naman kuya, ano ba ang gagawin natin? Kakampi kita, kaya easy win ito sa ating dalawa. Sabi pa nga ni Jake at maliit na ngiti naman ang tugon ni Kaiser dito. Ginulo nga rin niya ang buhok nito. Huwag mong isiping easy win. Ang dapat mong isipin Jake, sa bawat game may ikaw ang dihado. Seryosong binika nga ni Kaiser na agad na sinambot ang bolang ipinasa ng kanyang ama. Kasabay nga rin noon ay ang pagseryoso niya. Naalala nga niya noong huli niyang nakalaban si Mendez. Kahit tinalo niya ito ay nakakaramdam pa rin siya ng kumpiyansa rito. Isama pa nga ang sinabi nito sa kanya na tatalunin siya nito kapag nagkaharap sila sa PBA. Napahigpit nga ang hawak niya sa bola. At pagdating niya sa may basket ay buong lakas siyang tumalon na kinaseryoso ng kanyang ama at ni Jake. Nayanig ang board nang bitinan nito ni Kaiser matapos niyang dumakdak. Pagkatapos nga niyang lumapag sa ibaba ay seryoso niyang pinagmasdan si Jake. Ayusin mo Jake ang laro mo. Kapag natalo tayo, hindi kita kakausapin ng 3 buwan. Sambit nga ni Kaiser at si Jake ay napaseryoso sa winika ng kanyang kuya. Isa pa, napakuyom din siya ng pagmasdan niya ito. Napahinga na nga lang siya ng malalim at napatango. Sige kuya, sagot naman ni Jake. Kung pagmamasdan nga ay agad na nagbago ang atmosfera para sa magkapatid at makikita naman sa kabila na kalmado lang na nagpa-practice shooting sina Dre at Ricky. Nakita nga nila ang ginawang dunk ni Kaiser kaso sabi ni Ricky ay mag-focus daw sila sa pagwa-warm up na kinaseryoso ni Dre. Nakalaban ko na si Kuya Kaiser sa Kalapan at kung ano ang ikinabait niya sa personal, sa loob ng court ay kabaliktaran. Bigla ko tuloy naalala ang laro namin. 2 puntos lang ang nagawa ko. Natatawa pa nga ang wika ni Mendez na ikinaseryoso ni Dre. Nakakakabaraw ang kwento ni Mendez pero kung pagmamasdan daw ito ay parang ang kalmado pa rin ito at tuwang-tuwa. Matatalo ba natin sila? Tanong nga ni Dre na nagpakawala ng isang malapitang jump shot. Si Ricky naman ay napahinga ng malalim nang pakawalan din niya ang isang jump shot. Subukan natin, may naisip ako. Makikipagpustahan ako. Seryosong wika nga ni Mendez na kinaseryoso naman ni Dre. Napaisip nga rin si Sanchez kung may dala ba siyang pera. Seryoso ka? Wala yata akong dalang pera. Sabi nga agad ni Dre. Ako na lang, maganda rin ito, pampainit ang laban Dre. Seryosong wika nga ni Mendez at si Sanchez ay sandaling napaseryoso na ang pagmasdan nito. Napabuntong hininga na nga lang si Dre. Naalala niyang may 1,000 siyang pera sa wallet niyang dala. Tinanong niya kay Ricky kung pwede iyon at sabi naman ito sa kanya ay pwede naman daw. Nang matapos na nga ang warm up nila ay doon na nga sila nagpunta sa kabilang side kung saan ay naghihintay ang magkapatid na Amer. Makikita nga rin ng ama ng mga ito na naglagay ng upuan sa labas ng court. Mukhang manonood ito. Si Jake nga ay muling pinagmasdan si Mendez at hindi pa rin niya makitang kinakabahan ito sa kanyang kuya. Kuya Kaiser, para mas masaya maging laro natin, magkaroon tayo ng pustahan, pera at isa pang bagay. Seryosong wika nga ni Mendez at lalong napaseryoso naman ang mga Amer nang marinig iyon mula sa kanya. Ang lakas ng loob ng batang ito. Nakikita ko talaga sa kanya si PJ Duremdes. Sabi nga ng matanda na agad na napatingin sa kanyang mga anak. Hindi man siya nakilala noon sa basketball dahil sa ilang mga bagay. Natutuwa naman siya na naging ganito ang dalawang ito. Pero sa kabila nito ay sadyang hindi rin niya maiwasang hindi maisip ang isang player noong kabataan niya na palagi niyang sinusubukang matalo pero hindi niya nagawa. Nagkataon lang siguro. Sabi nga niya sa sarili at napangiti siya ng marahan dahil mula tikas, sa pormahan at sa talim ng mga mata nito ay ang taong iyon ang kanya nakikita. Sa height lang talaga nagkaiba dahil 6-footer si PJ Duremdes pero natawa na lang siya at pilit na winaglit ang pangit niyang nakaraan sa tuwing makakalaban ng taong iyon. Kung iisipin ay mas matangkad siya kay Duremdes. Seryoso ka ba? Bulalas nga ni Jake na parang hindi natuwa sa sinabing iyon ni Mendez. Iniharang naman ni Kaiser ang kanyang isang braso sa kapatid niyang humakbang.
Seryoso nga niyang pinagmasan si Mendez at nakaramdam siya ng excitement sa sinabi nito. Ito ang gusto ko, ang kumpiyansa niya. Sabi nga ni Kaiser sa isip. Sige, magkano ba? At ano yung isa mo pang gusto? Sabi nga ni Kaiser kay Ricky. 10k kuya. May ngiting sagot ni Mendez at si Dre ay medyo nanlaki ang mata. Alam niyang may kaya si Ricky pero hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang ipupusta nito sa isang laro na kalaban ng isang PBA player. Si Jake nga at ang kanyang ama ay napaseryoso rin ang marinig iyon. Patunay lang iyon na hindi ito natatakot kay Kaiser. Sinong baliw raw ang makikipagpustahan ng ganito sa second best player ng PBA noong nakaraang season? Si Kaiser naman ay marahang napangiti. Sige, hindi ko yan tatanggihan. Ganyan ang mga natural na basketball. Kapag may pustahan, mas lalong iinit ang laban. Pero ano pa yung isa? Ngumiti naman si Mendez at pinagmasdan si Kaiser sa mata. Gusto ko kuyang maging mentor ka sa basketball para mas lalo akong gumaling palalo. Ang mga salitang iyon ay nag-echo sa pandinig ng kapatid at ama ni Kaiser. Si Dre nga ay napalunok dahil sa mga salitang iyon at si Kaiser naman ay marahang napatawa. Nasisiraan ka na ng ulo, Ricky. Iyan ang hindi pwede. Hindi ko pwedeng turuan ng gaya mo. Seryosong wika nga ni Kaiser na hindi maiwasang mapakuyom. Kung ganoon, kailangang matalo mo kami kuya. Dagdag pa nga ni Mendez at ang hindi nakikitang aura niya ay biglang kumawala. Si Kaiser nga ay nawala ang akalman sa mata at dito na nga niya nginisian si Mendez. Magkahalong kumpiyansa at angas na ito ah. Sabi na nga lang niya sa sarili. Si Jake naman ay napakuyom dahil sa lakas ng loob ng Mendez na ito. Nagalingan si Rito sa napanood niya pero hindi raw niya hahayaang ganituhin niya ang kanyang kuya. Wala ka pa sa kalingkingan ng kapatid ko pero kung umasta ka, ipapakita ko sa iyo na malayong malayo ka pa sa kanya. Ang lakas ng loob mo. Bulalas naman ni Jake sa sarili habang ang ama naman nila ay napakuyom na lang din dahil sa sinabi nito kay Kaiser. Siya, game na. Tama na ang kwentuhan. Sabi nga ni Kaiser na dinampot na ang bolang nasa sahig gamit ang kanyang kanang palad. Napatingin nga rin siya kay Jake. Ikaw na ang bahala kay Sanchez. Tumango naman si Jake at pagkatapos noon ay ibinato ni Kaiser ang bola kay Mendez. Pagkasambot nga ni Ricky ay agad na napatingin ito sa kanya. Sa inyo na muna ang bola. Race to 21. Same rules. Bulalas nga ni Kaiser na napaseryoso dahil si Ricky ay agad na tumalon. Kasunod nga noon ay ang pagsabay niya rito. Nagkatinginan nga sila habang nasa ere at makikita sa mga mata nila ang excitement at tuwa dahil sa wakas nagsimula na ang laban. Pinakawalan nga ni Mendez ang bola at napaseryoso ang ama ni Kaiser nang iiwas ng kalaban ng anak niya ang bola mula rito. Talagang mahirap na tira agad ang gagawin mo. Bulalas na nga lang ni Kaiser sa sarili at bumigla nga siya ng galaw ng palad. Hinabol ng mahaba niyang kalisang bola at natamaan niya iyon ng bahagya. Sa paglapag nga nilang dalawa ay doon na nga nagdilim ang paningin ni Mendez at bigla na lang niyang nilampasan si Kaiser. Ginamit na kaagad niya ang kanyang bilis na nagpaseryoso sa ace player ng rain or shine. Unti-unting nagdilim din ang paningin ni Kaiser at doon na nga siya pumihit papunta sa basket at sinabayan ng kanyang katapatan. Si Dre nga ay napaseryoso na lang dahil nalampasan pa rin ito si Mendez. Kasunod nga noon ay ang pagkuha ni Kaiser sa rebound at si Mendez naman ay napakuyom dahil hindi niya nagawang sabayan ito. Paglapag nga ni Kaiser ay bigla na lang nawala ang bola rito. Pinitik agad ng mga kamay nito iyon at agad na nasambot ni Jake iyon para ilabas sa arko. Sa pagkakataong yun ay bigla rin itong ibinalik ang bola kay Kaiser at sa pagsambot ito ay siya naman paglitaw ni Mendez para paluin ito. Mabagal. Sabi nga ni Kaiser na mabilis na pumihit ang mga paa. Tila nga may hangin din iyong dulot sa sahig at dito na nga napalampas si Ricky. Hindi ko nahuli. Sabi nga ni Mendez sa sarili at sa paglangit-ngit ng sapatos niya sa sahig ay agad niyang sinundan si Kaiser. Kaso biglang umatras si Amer na hawak ang bola. Napadiretso si Mendez at doon na nga makikita ang tila paglutang ni Kaiser sa ere. Isang malapit ang jump shot ang kanyang ginawa at hinalit noon ng basket nang walang kasabit-sabit ang bakal sa bola. 1-0. Sabi nga ni Kaiser na seryosong pinagmasdan si Mendez na hindi man lang nahuli ang galaw niya. Parang kagaya lang din daw ito noong nakalaban niya ito sa Kalapan.